Isa sa mga pagbabago na inintroduce natin sa komisyon, yung meron tayong katulad niya lagi. Yan ay para lagi nga ipaparating natin sa bawat isa ang kahalagahan ng mga miyembro ng vulnerable sectors natin. Ang mga nakatatanda, ang mga may kapansanan, at yung mga nagdadalang tao, sapagkat sila yung mga kinakailangan. IP, yung ating mga indigenous people, sila yung mga kinakailangan na bigyan ng ekstrang atensyon. Kung kaya dito sa Bangsamoro, kinakailangan maipahayag natin, lalong-lalo yung mga indigenous peoples natin, ang kahalagahan ng partisipasyon nila, na wala tayong iiwan, wala tayong babaliwalain, lahat po kasama sa botong Bangsamoro. Yan po ang importante, mahalaga na dapat tandaan ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga commissioners, sa ating chief minister, sa senior staff ng komisyon, sa mga civil society organizations, sa international organizations na naandito, members ng AFP, PNP, at mga iba pang panauhin. Magandang umaga po. Itong mga nakarang araw po, madami mga issue na lumabas patungkol sa Bangsamoro. Ang sinasabi, hindi matutuloy yung eleksyon na yan. Gusto ko lang pong ipahayag sa inyong lahat, ngayong araw na ito magsisimula kami mag-imprenta ng balota ng buong Bangsamoro. Ibig sabihin, wala na pong makakapigil sa amin sa pag-iimprenta ng balota. Yan po ay sisimula namin sa tinatawag na final testing and sealing ballots, at kasunod na kasunod kaagad yan, walang hinto, ay ang original ballots ng buong Bangsamoro. So tatapusin po natin yan, hopefully, ang buong pag-iimprenta, pagbe-verify ng mga balota, hanggang early part ng next week, mga Monday or Tuesday, tapos na po kami sa pag-imprenta ng balota. So ganyan po kabilis natin gagawin. Ngayon, sabi niyo po, baka sabi niyo po, kagabi kasi may development dito sa Bangsamoro. Ang development, mukhang naipasa on third and final reading yung mismong batas na nagre-reallocate, redistribute ng 7 seats na originally ay sa sulok. Ito po ang importante. Hindi pa po namin nababasa dahil hindi pa naman po yan ganap na batas. Kakailanganin pa yung endorse sa Chief Minister upang mapirmahan. Maaari ipapublish pa yan. And therefore, kinakailangan pa namin pasahin ang lahat ng kabuuan ng nilalaman ng naturang panukalang batas. Ang problem lang, kung maghihintay po kasi ang COMELEC, alam niyo po, for your information, itong ating voters education ay isang buong buwan na gagawin ng komisyon sa halalan. Isang buong buwan namin gagawin to. Kasi para po sa amin, kahit na anong issue ang ma-encounter or issues ang ma-encounter natin dito sa paghahanda sa eleksyon, ang hindi dapat kinakaligtaan, kinakalimutan, ay ang voters education. Sapagkat bilang mga ordinaryong mamamayan ng Bangsamoro, ang concern nila, ang issue nila, hindi naman nila para pag-usapan yung mga issue ng ano ba ang kahalagahan noong 7 seats, ano ang kahalagahan nung none of the above, although papaliwanag natin yan, ang importante lang bakit merong boto na mangyayari o botohan na mangyayari sa October 13. Ano ang parlamento? Sino si Chief Minister? Sino mga iboboto natin? Bakit may political parties kang iboboto? Ilan ba ang miyembro ng parlamento? Bakit 80 yan? Ibig sabihin ba na ako boboto, ako ay isang mamamayan dito sa Maguindanao Norte, ang iboboto ko ba 80 tao? Sa atin pong naandito ngayon, madaling sagutin ang mga bagay na ganyan. Pero isipin nyo sa mga ordinaryo nating kababayan, nagtatrabaho, nag-aaral, may mga ginagawa tungkulin sa kanila pong pagsasaka, halimbawa, dito sa Bangsamoro. Basic at simpleng issue ang kinakailangan ipaliwanag natin sa kanila. Kinakailangan nauunawaan nila ang mga bagay-bagay patungo sa pagpili nila ng mga representante ng bawat distrito,
at patungo sa pagpili nila ng isang political party na kanilang ihahalal para sa parlamento. O kung halimbawa ayaw na ng mamili na andun yung opsyon na none of the above, wala akong binoboto sa lahat sa kanila. Dapat maipaliwanag natin po sa kanila ang mga bagay na ganyan. Bakit? Sapagkat sa latest na survey dito sa Bangsamoro, mahigit kalahati ng voting population ng Bangsamoro ay hindi alam kung ano ang botohan na mangyayari sa October 13. Yung bagay na yan ay dapat ikabahala ng bawat isa. Sapagkat baka po yan ang magbunsod kung bakit ang mga kababayan natin ay hindi na lang boboto sa October 13 o kaya naman ang iboboto na lang nila ay none of the above sapagkat hindi nila nauunawaan yung pagboto na gagawin po nila. Ang pinakahaligi ng lahat sa isang halalan lagi ay ang voters' education. Yung po sana ang lagi nating tatandaan. At kung kaya naman, kayo po'y minarapat namin na inyong napahintulutan na maipatawag kayo dito sa ganitong klaseng bulwagan upang humingi ng tulong sa bawat isa. Ano man po ang ating posisyon, whether nasa pamahalaan, sa pribadong sektor, sa civil society, ordinaryong mga mamamayan dito sa Bangsamoro. Tulungan niyo po ang COMELEC. Tulungan niyo natin ang bawat isa na ipaliwanag sa mga kababayan natin gaano ka-importante itong pangako ng halalan para sa October 30. Sa awit kanina ng Bangsamoro, pangako ay dapat tutuparin. Ang halalan sa Bangsamoro ay isa sa pangako ng usapang pangkapayapaan. At makukumpleto lang yung usapang pangkapayapaan na yan kapag ka ang mga mamamayan ay may partisipasyon sa paghahalal ng leader ng buong Bangsamoro, ng mga leader ng buong Bangsamoro. Yan po yung pakiusap natin sa bawat isa. Yung buong isang buwan, wag po nating sasayangin. Sapagkat dapat pag pumunta ang bawat isang mga kababayan natin sa Bangsamoro, sa bawat presinto, alam nila bakit sila boboto. Para saan? Para sa akin ba ito? Ano yung kinabukasan na pinag-uusapan natin dito sa Bangsamoro? Alam natin, ilang beses na itong nare-reset. Ngayon, naandyan na. Ako na po magsasabi sa inyo, tanggalin niyo na po ang duda sa bawat isa, kung meron man, na hindi matutuloy ang Bangsamoro parliamentary election. Handa na po ang inyong komisyon sa halalan. Ngayong darating na September, magte-train na po kami ng mga electoral board members. In fact, tapos na po kami sa training yung isang araw lang ng mga trainers namin na magte-train sa kanila. Yung lahat po ng mga provincial election supervisors namin at lahat ng election officers namin ay handa na rin. Yung mga kagamitan na gagamitin natin ay handa na rin lahat. Magmula sa mga makina, magmula sa mga dokumento at mga papel na gagamitin, ay handa na rin lahat. Ngayon, inyo pong pagpapaumanhin, meron pang ilang issues. Gusto ko rin po lang matalakay kahit paano. Yung issue ng 8 seats patungkol sa sectoral representation. Ako po'y nabulungan kanina ng ilang pong ministry na tapos na nila yung mismong guidelines. Asahan niyo po, maaari magkaroon ng assemblea ang mga 6 na sektor ngayong unang linggo ng September hanggang 2nd linggo ng September upang maihalal, upang mapili na nila kung sino ang 8 representante ng mga 6 na sectors na yan sa ating pong Bangsamoro. Kasama sila sa boboto, magmula po sa ating pong mga indigenous people, sa kababaihan, sa kabataan. Kasama po sila lahat. And therefore, meron silang representasyon. Sana lang po maipaliwanag lang kung bakit. At sana po wag lang tayong nakafix lagi doon sa dapat chairman 80 yan eh. Dapat 80 yan. Ano magagawa natin hanggang ngayon? 73.
Hanggang ngayong oras na to, 73. Wala pang ang batas. Doon muna tayo sa 73 mag-usap. Huwag na muna natin pag-usapan yung buong 80. Total, mas madami ang 73 kaysa 7. Hindi po ba? Pwede ka nga maghalal ng Chief Minister sa 73, yung 7 hindi makakapaghalal ng Chief Minister doon. Ang sinasabi ko, kailangan ang 7 na ma-distribute. Tama po yan. Subalit, ang COMELEC, nagpo-focus kami sa paghahanda. Regardless whether it's 73, 80, less 7 seats, it doesn't matter. Dapat by October 13, matuloy ang ating halalan. Bilang panghuli po, gusto ko lang sabihin, itong nakaraang lang eleksyon ng Mayo 12, kaya po nila ako nabigyan yung pagkilala. Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, sa kasaysayan ng butik sa halalan, walang namatay, walang insidente, walang pangyayari na gumambala sa kanilang halalan. Sa gabi ng araw ng eleksyon, sa mismong butik, nakapagproklama sila ng mayor at mga konsihal. Sa buong Lanao del Sur, nakapagproklama sila ng lahat ng mayors at mga konsihal sa gabi ng Mayo 12. At kahit naman dito sa Maguindanao, sa Norte at sa South, na lagi na lang focus na maaaring magkaroon ng kaguluhan, nakapagproklama kami ng maaga. At wala po tayong failure of election sa kahit na anong presinto sa buong Bangsamoro. Ang ibig sabihin, kaya po nating lahat pala na magkaroon ng maayos at malinis na halalan. Sa tulong ng ating armed forces, ng ating PNP, ng Philippine Coast Guard, ng civil societies, kaya natin magkaroon ng maayos at malinis na halalan. Basta maipaliwanag lang natin sa mga kababayan natin ang kahalagahan ng bawat boto ng bawat Pilipino. 82.2% ang bumoto noong nakarang halalan, pinakamataas sa kasaysayan ng ating bansa sa isang midterm elections. Pinakamabilis ang resulta sa katotohanan lang ng ating halalan na yon. Mapagmamalaki natin ang pakiusap ko sa bawat isa, maipagpatuloy natin yung ganong klaseng pagkakaroon ng maayos, malinis at tahimik na halalan. At hindi kaya ng COMELEC lang yan. Kailangan po natin ang tulong ng bawat isa. Huwag natin pong babaliwalain ang araw na to na pagsisimula ng ating pagkakalat ng impormasyon at kaalaman sa mga kababayan natin. Kayo po ang mga educators. Kayo po ang mga informants. Kayo po ang magbibigay ng kaalaman sa mga kababayan natin. Yung mga political parties, umaasa po kami. Hindi lang yung pagpopromote ng inyong sarili, kung hindi pagpapaliwanag sa mga kababayan natin, bakit kayo importante sa eleksyon na ito? Bakit kailangan kayo sa halalan na ito? Umaasa kami sa tulong ng bawat isa. Shukran, maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.